Ayun, what's up sa inyong lahat mga par, no? And welcome back sa ating channel. Meron tayong update or ginagawa dito isang Sony 42 inches. Ayun, no? Ito yung model niya. Nakabaliktad kasi ito. Nabaliktad natin yung unit. Ayan. So, yung model niya, basahin nyo na lang ng pabaliktad. DDL-42W674A. Ayan. So, yung problema niya, flicker po siya, no? Mga ilang segundo wala nang pagpaandar or pagkasaksak, yung picture niya is parang umuuga or yun nga, flicker. So bali hindi na natin makikita yung problema na yun kasi na-troubleshoot na natin, no? Kita nyo naman, ayun, no? Ayun, ito na yung kanyang sensor. Yan, kuha na rin yung cover dito, wala na po siyang screw, isa na lang kasi tinesting po natin yan. So ito po siya, ito na po yung finished product natin. Yung saksak natin, dito tayo sa may mahiwagang salamin. Ayan, oh. So, wala na pong flicker yan. Normal na po yung kanyang picture. Ayan. Ang problema lang na nakita natin is meron po siyang fine lines dito. Ayan, nagkaroon po siya ng fine lines dito banda. Kasi yung problema nito is panel po siya. Then cutting method yung ginawa natin. Bali, tanggalin lang muna natin yung cover niya para makita natin yung top board yung pinagagawa natin. So, yun, oh. Ito po siya. Yung board niya, yan, oh, naka-attach dito sa may kanyang back cover. Ayan, dito nakalagay. So medyo mahirap po to i-troubleshoot yung ganitong mga model ng Sony. Ayan, oh. Ilan lang to na ganitong klase. So yan, meron pa tong frame. So lagay ko lang muna, sa natin lagay to. So lagay lang muna natin dito sa may gilid, no. Ayan. So yung dito meron po siyang cover, yan, no. Meron pa tong cover dito. Dito, ayan, no. Yung ito plastic. Then yung frame dito na naka-attach dun sa kanyang panel na nagsisilbing cover dito sa kanyang flex. At saka meron pang frame na cover dito sa kanyang top board. So medyo mahirap, dami pong tinanggal natin, no. Ayan, so ito na po siya. Ito na po yung access natin dito sa may top board natin. Then ito na po yung ginawa natin, no. Ayan. So ito na po yung ginawa natin. Cutting method po yung ginawa natin dito. Ayan. Ayan. So bali, hindi po na tayo nag-cut. Pila na-isolate natin yung kanan na side, yung sa may right side natin, tinanggal natin yung ribbon. And then tinesting natin kalahati yung picture. Pero andun pa rin yung flicker, no? Andun pa din yung flicker niya. So ibig sabihin yan, kasi wala na yung kabilang side. Dito yung kahit na kung nakakabit to, nagkakaroon po siya ng flicker. So dito banda yung may problema. Ditong banda ng panel natin. Ayan. So ito po kanyang ayan, EUO panel po yung ginamit, no. Ayan. Tapos ito naman yung kanyang level shifter, oh. Ito yung kanyang level shifter, ayan, oh. Pag tinignan mo yan, meron po siya nakalagay diyan. Ito, level is T1. Hindi makita. Ayan, LC1, LC2, HC1 hanggang HC6. So ito yan yung mga ayan, yung mga fusible resistor dito. Yan yung ating clock signal at saka swapping voltage. Kung susundin natin yan, papasok yan dito sa may ribbon papuntang kabilang side, right side natin. Tapos ito naman yung linya na yan, yung mga butas-butas na bilog na yan sa may maliliit na board. Ayan, yung butas-butas na yan, konektado yan dito sa may left side natin dito. Pansin nyo, naglalabo yung camera natin, pag sobrang lapit. Ayan, yung butas na yan, kung titingnan mo dito sa may ilalim, wala pong karugtong yan kasi triple cladding po yung board na to. So nasa may gitna yung kanyang linya. Mahirap po siyang i-locate, pero pag gumamit ka ng tester, malulocate mo yan through resistance kung saan ba yan papasok, at dito yan papasok dito sa may mga bilog-bilog na ito. Ayan, oh. So patayin pagtutok. Ayan, pasok yan dito sa may bilog-bilog na ito. Ayan. So, ito yung ating LC1. Tapos, ito naman yung ating LC2. HC6. Tapos, ito naman yung ating HC1. So, yung ginawa natin is balik, kinat po natin. Umuga kasi yung camera natin, eh. Wait. Ayan. So, sobrang lapit kasi, eh. Kaya nagkaganyan, no? Nabubulag yung camera natin. Wait, ganyan lang. Ayan. So ang ginawa natin is nag-cut po tayo mula sa pin na to. Yan, pin na to.
Ayan, oh. Ayan, medyo nadali pa yung isa natin pero babalik po natin yan. Nakat na natin yan, 8C1 hanggang 8C6 ito. Tapos hanggang LC1, LC2. So dinamay po natin yung LC1, LC2 nito. Kasi makakatabi po yung linya na yan. Ayan, oh. So kinat po natin yan. So ito na po yung ginawa natin, no. Ayan, oh. Nilagyan na po yung cutting natin ito kasi sigurado na po tayo na dito banda yung problema. So 8C1, then 8C6, LC1, LC2. So yan yung pong cutting natin. Bali dinamay po natin yung kanyang ST1 kasi ito yung ST1, oh. ST1 ito yung ST1. Kinat po natin yan. Kasi ST1 meron pang isang linya na hindi ko alam kung anong linya yan. Basta yung ST1 is nilokit natin, ito siya. Ito. Yan, oh. Meron itong ST1 dito sa may ayan, oh. ST1 dito siya. So connected, ang connection nito is dito siya. Dito sa itong linya na to. Ito. Ayan, hindi po sila makasunod ng LC1, LC2. Meron pang isang linya na namamagitan sa kanilang tatlo pala. Ayan. So kumuga yung camera natin, ah. Ayan. So nung makat natin to, wala na po yung flicker. Gumana na po yung unit natin na maayos. Pero nagkakaroon na siya ng fine line. So yung gagawin natin is pagdudugtungin natin yung 8C1 natin. Ito 8C1 tsaka 8C6 at gamit tayo ng 1K resistor, connecta natin sa my ground. So hindi dito, hindi yung source na pagdudugtungin natin, kundi yung dito na sa may source scope natin. Pagdudugtungin natin yung mga clock signal, tapos 1K resistor to ground. Try natin kung malinis natin yung kanyang fine lines. So ito na po yung finished product natin, no? Ayun, no? So naidugtong na po natin yung mga clock natin, 8C1 hanggang 8C6. So 6 na clock lang po yung pinagdudugtong natin. Ayun, no? So kita nyo ba? Medyo pahirapan po siya. Kailangan talaga ng magnetic lens. Ito magnifier yung gamit natin para makita natin yung linya kasi sobrang liit. Medyo maliliit po yung linya dito. Ayan, no? Ayan. So kailangan natin hindi masagi natin yung katabi na LC1 ay yung LC2, tapos dito may isa pang linya na katabi ng 8C1. Dapat hindi may dugtong natin yan. Dito na pasali, ito yung pin. Ito yung pang-apat, 1, 2, 3, 4. Ayan, no? Hindi. Wait pa, ito yung patutok. Kasi ito yung HC1, ito yung HC1. Ayan, ito yung HC1. Dapat hindi natin may sali yung katabi ng HC1. At ito naman yung HC6. HC6 dapat din natin masali niya katabi niya na LC2. Ayan, o. So ayan na po. Connect natin sa my ground. Bali hindi po tayo gumamit ng 1K resistor. Kasi 1K resistor at saka direct to ground na lang. Yung mga clock signal is same lang po yan. So parehas lang po yan, no? So ito na lang yung ginagawin natin kasi medyo matagalan tayo paghahanap pa tayo ng 1K resistor, eh. Ayan. So nakakonekta na po yan sa my ground. So babalik lang muna natin yung kanyang cover, then magpa-final testing na tayo kung maging pino ba yung kanyang fine lines. So wait lang. So ayan, ibalik po natin yung kanyang board, no? Then dito tayo. Ayan, no? So makikita natin dito kuminis na po yung kanyang fine lines, no? Ayan, no? So kuminis na po yung kanyang fine lines. Dito tayo sa may dito. Wait, kumandar po, tangigit. Ayan. So kuminis po yung kanyang fine lines dito. Ayan, no? So okay na po yung unit natin, no? Ayan. So play lang muna natin to. Bakit tayo mag-play? Hira talaga kami. So yun. So okay na po yung unit natin. And dito lang yung video natin, no? Ito lang yung gusto kong ibahagi sa araw na to. At sana'y napulutan ng konting kaalaman, no? May God be with us always, and this is your Service D Technician. See you in our next video. Bye bye.